Aming amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan sa hapon na ito. Salamat po sa panibagong pagkakataon na kami ay muling magtipon-tipon upang magsama-samang manalangin, magpuri, at magbigay lakas sa isa't isa sa pamamagitan ng iyong salita. Panginoon, sa oras na ito, inilalapit po namin sa inyo ang aming layunin. Ang manalangin para sa mga kapatid naming may karamdaman at ang mga naghihingalo. Kayo po, ang Diyos na nagpapagaling, Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng paghihirap, at Diyos na hindi kailanman nagpabaya sa iyong mga anak. Ipuin niyo po sila, Panginoon. Ipadama niyo po sa kanila ang iyong kapayapaan at kagalingan. Sa mga naghihingalo, O Diyos, naway madama nila ang iyong presensya at kapatawaran. Huwag po silang mawalan ng pag-asa, kundi mapuno ng pananampalataya at katiyakang may buhay na walang hanggan kay Jesucristo. Sa mga pamilya ng mga may karamdaman at naghihingalo, bigyan niyo po sila ng lakas ng loob, ng kapayapaan sa puso at patuloy na pag-asa. Alisin niyo ang takot at palitan ng pagtitiwala sa inyo. Ganon din po, Panginoon, ang aming mga tagapagsalita, na ikaw po ang magbigay ng inspirasyon sa kanilang mga salita upang ito'y maging kalakasan at gabay sa bawat makikinig. At sa bawat manonood at tagapakinig ngayong hapon, buksan niyo po ang aming puso't isipan. Naway hindi lang kami makinig, kundi maging aktibong bahagi ng pananalangin at pagkilos para sa aming mga kapatid na nangangailangan. Salamat, Panginoon, sa inyong presensya sa aming kalagitnaan. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Today, Thursday, July 2, 2026. Welcome to our online prayer ministry 31st episode live streaming of the Global Conquest Prayer Ministry or GCPM. Ito ay nasa ika-11 buwan na mula noong ating sinimulan noong Agosto 2025. Ito po ay ginagawa natin tuwing Huwebes mula alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Maraming salamat po sa lahat ng maaga ninyong pag-tune in at pakikiisa sa ating Global Conquest Online Prayer Ministry. Ang inyong presensya, panalangin at suporta ay malaking pagpapala at nagbibigay ng lakas sa ating sama-samang paglilingkod sa Panginoon. We are grateful to God for bringing us together today, regardless of where we are joining from. As we gather in His presence, may our hearts be open to His voice, His guidance, and His peace. The Global Conquest Prayer Ministry or GCPM is an intentional online prayer ministry focused especially to the sick, old people, the weak, and the dying. Serving people who are suffering from sickness or illness and in need of healing and prayer intercession. More importantly is that GCPM is a Christian online platform where we share Jesus Christ to all men, regardless of their religion and belief. This program is sponsored by our two companies, Intermarine Express Lines Incorporated and EAM Customs Brokerage. This program is produced free of charge as a Christian ministry dedicated to sharing God's Word and serving others. We pray that it brings encouragement, hope, and a spiritual blessing to everyone who watches. The vision of the Global Conquest Prayer Ministry is to model the life of Jesus Christ, who clearly practiced and taught a powerful ministry of prayer and intercession. The mission of the Global Conquest Prayer Ministry is to be a prayer intercessor for the sick, the weak, and the dying, and bring their petitions to God for healing and restoration. We gather prayer requests of our listeners and members of the community and bring their petitions to God, our Jehovah Rapha, the Lord who heals, during the live broadcast. Today we lift up in prayer those who are sick, suffering, recovering from illness, or carrying burdens in their hearts and minds. We believe that our God is a compassionate and loving Father who hears every prayer
and knows every need before we speak it. Mga kapatid kay Kristo, prayer intercession or the act of praying on behalf of others is a very intentional ministry to stand in the gap for others through prayer, intercession. Intercession is a powerful ministry in which we bring before God the needs of individuals, families, communities, nations, and the church, trusting in His mercy, wisdom, and power. Sa banal na kasulatan mula kay Juan, chapter 17, verses 9 to 10. Si Jesus ay namamagitan at nananalangin para sa kanyang mga tagasunod. Ito po ang sinasabi. John chapter 17, verses 9 to 10. Ito ang wika ni Jesus at kanyang panalangin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila ay iyo. Ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin, at pararangalan ko ako sa pamamagitan nila. Kapag ipinapanalangin natin ang mga may karamdaman, maaari nating alalahanin na si Jesus ay ating tagapamagitan. Lumalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala, humihingi ng kagalingan at lakas, habang kinikilala na ang Diyos ang nakakaalam ng pinakamabuti at ang kanyang kalooban ay mananaig. Sa Juan chapter 11, verses 40 to 42, si Jesus ay nanalangin sa may sakit. Bago buhayin muli si Lazarus, si Jesus ay sinagot si Martha at nanalangin sa kanyang ama. Sinabi ni Jesus, "Hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos?" Ito po ang sinabi ni Jesus kay Martha. Sa verse 41, at inalis nilang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dinidinig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig, ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin." There is no greater love than this. No situation is so difficult to our God, and no burden is too heavy for His hands. May we come before God with confidence, knowing that He hears every prayer, and that His grace is sufficient in every circumstance. Let us unite in our hearts in faith, compassion, and hope as we intercede for the sick, the weak, and the dying, trusting in the Lord's perfect will and unfailing love. The Global Conquest Prayer Ministry online presence is as follows. Broadcast via live streaming every Thursdays 3 p.m. to 4 p.m. on Facebook page, Global Conquest Prayer Ministry. After the live broadcast, we download every episode to YouTube, maybe around 5 p.m. Thursdays. Just search Global Conquest Prayer Ministry on YouTube, where you can watch previous episodes with your loved ones when you are free and available. We also have a very active group chat via Messenger, Global Conquest Prayer Community, where we pray for each other. Again, please share our community to your friends and loved ones. Taos-puso tayong nagpapasalamat sa ating tagapagsalita sa pagbabahagi ng makabuluhang mensahe ng Diyos tuwing Huwebes, our very own Reverend Pastor Dionisio Padel. Maraming salamat po sa pagbibigay ng inyong panahon, karunungan at pagpapalakas ng aming pananampalataya sa mapapamagitan ng salita ng Panginoon. Maraming salamat din po sa ating live production technical officer na si Miss Ruth Baron. Ruth, sa iyong dedikasyon at mahusay na paglilingkod. Ang iyong sipag at husay sa likod ng ating online ministry ay naging daan upang maayos at maabot ang ating programa ang maraming manunood at tagapakinig. At ang inyong lingkod bilang tagapagtatag na online prayer ministry na ito, naway patuloy tayong gabayan, pagpalain at palakasin ng Panginoon sa misyong Kanyang ipinagkatiwala sa amin. Sampo ng aming buong pamilya, sambahayan at negosyong Intermarine Express Lines Incorporated, NEM Customs Brokerage. Tunay nga pong matapat ang Diyos sa amin sa loob ng 33 taon, 33 years in business and counting. We are paying forward the goodness of God to every person who touches our lives and believes in this prayer ministry.
Kaya po kami ay taos-pusong nagagalak na ipanalangin namin kayo ng walang humpay bilang pagtugon sa utos ng ating Panginoong Hesus. Let us prepare our hearts and minds as we begin our opening prayer. Heavenly Father, we thank you because you are our healer and greatest physician, our Jehovah Rapha, and our refuge, Jehovah Nissi, in times of trials and difficulties in life. We bring before you all those who are sick and suffering, strengthen their faith, comfort their hearts, and according to your will, bring healing and restoration. Help us to trust you in every circumstance, knowing that you are always good and always with us. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior, we pray. Amen. Mga kapatid, bago tayo dumako sa pagbulay-bulay ng salita ng Diyos, kami po ay nagagalak na magbahagi ng isa sa mga napakaraming testimonies of healing. Truly nothing is impossible with God. Let's all watch this. All glory and honor belong to God. Thank you, Global Conquest Prayer Community, for your steadfast prayers and intercession for our Mama Betty. After 25 days in the hospital, the Lord has graciously brought her home. We are truly grateful for every prayer offered on her behalf. May God continue to bless and strengthen each one of you as you faithfully pray for those who are sick. To God be all the glory. Thank you so much as well, Tita Lenny and Pastor Padel, for your love, care, and heartfelt prayers for our family. We are truly grateful for your kindness and unwavering support during this difficult time. May God continue to bless you abundantly, grant you good health, and strengthen you as you faithfully serve Him. We love and appreciate you both. Again, to God be all the glory. Di mahapon, lalakad di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay, pagkagagas ito ay nasa'yo. Tatakbo ngunit di mahapon, lalakad di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay, pagkagagas ito ay nasa'yo. Tulad ng agila'y mainan lang nang may panipagong sigla. Ako ay agila, mainan lang nang may panipagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nanganganin. O Diyos, purihin, nasa panipagong sigla. Sa ibang sila o ay tatakbo. Lalakad di mapapagod, maghihintay na may tagumpay, pagkagagas ako'y nasa'yo. Takbo ngunit di mahapon, lalakad di mapapagod. Maghihintay na may tagumpay, pagkagagas ako'y nasa'yo. Tulad ng agila'y pakiinan lang nang may panibagong sigla. Ako ay agila, pakiinan lang nang may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagpupulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nanganganin. O Diyos, purihin ka. Tulad ng agila'y pakiinan lang nang may panibagong sigla. Ako ay agila, pakiinan lang nang may panibagong sigla. Lipat sa ibabaw
bagyo na nangangalit. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Tulad ng hangin kung may manibagong sigla, ako ay tanong mo. Ngunit di mahapon, lalakad di magbabago. Maghihintay, may damay, pagkat pag-asa ko na sa'yo. At ako, di mahapon, lalakad di magbabago. Maghihintay, may damay, pag-asa ko ay nasa'yo. Pag ang lahat ng upay ang nagaling sa'yo, O Diyos, pag ang pag-asa ko ay nasa'yo. Tulad ng agilay, paiilang, pag may panibago sila, ako ay agilang, paiilang, nang may panibago sila. Ikaw ang hangin na nagpupulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nangyayari. O Diyos, purihin ka. Tulad ng agilay, paiilang, nang may panibago sila, ako ay agin lang, paiilang lang, nang may panibago sila. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, o ng bagyo na nangyayari. O Diyos, purihin ka. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, ibabaw ng bagyo na nangyayari. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Gandang hapon muli sa ating lahat. Nagpapasalamat tayo sa kabutihan ng ating Panginoon. Ngayong hapon ho ay ako'y mag-request bago ho tayo mag-pray. Gusto ko lang mag-share ng salita ng Panginoon bago tayo mag-pray. At pwede hong mag-request sa inyo, pwedeng mag-like kayo, kaya mag-comment kayo dyan sa ibaba. Kung baka meron kayong mga prayer request, at pwede nyo pong i-share ito sa inyong mga friends. So ngayong hapon ho, pag-uusapan ho natin ay may pamagat, mamuhay ng may kabuluhan habang may pagkakataon. Mamuhay ng may kabuluhan habang may pagkakataon. Ano? Live meaningfully while you have the opportunity. Sabi ho ng Mangangaral, chapter 3, verse 21 to 23, sino ang nakakaalam kung ang espiritu ng tao ay umakyat sa itaas at ang espiritu ng hayop ay bumaba sa lupa? Kaya't aking nakita na walang higit na mabuti kaysa magalak ang tao sa kanyang gawa, sapagkat iyon ang kanyang bahagi. Who knows whether the spirit of man goes upward and the spirit of beast goes down into the earth? So, I perceive that there is nothing better than that a man should rejoice in his work, for that in his lot. Maraming tao po ang nagtatanong, ano ba ang saysay ng buhay? Bakit tayo ay nagkatrabaho? Anong mangyayari sa atin pagkatapos ng kamatayan? Ang tao ay abala sa pagpapayaman, pagpapasikat, at pagpapalawak ng kanyang pangalan. Ngunit kapag dumating ang kamatayan, lahat ng ito ay iiwan. Lahat ng ito ay iiwan. Ito rin ang tanong na kinaharap ng mangangaral sa gitna ng kanyang paghahanap ng kahulugan ng buhay. Natuklasan niya na ang tao ay hindi
nakakaalam ng lahat ng hiwaga ng Diyos. Kaya, ang pinakamatalinong gawin ay dapat mamuhay ng tapat habang ibinigay pa ng Diyos ang pagkakataon. Mamuhay ng tapat habang ibinibigay pa ng Diyos ang pagkakataon. Ang aklat ng mga ngaral ay isinulat ni Haring Solomon, ang pinakamayamang at pinakamatalinong hari ng Israel. Isinulat niya ito sa bandang huli ng kanyang buhay matapos maranasan ang kayamanan, kapangyarihan, kasiyahan at karunungan. Ang salitang mangangaral o kohelet sa Hebrew ay nangangahulugang isang nagtitipon upang magturo. Sa kabanatang ito ng chapter 3 ng mangangaral, ipinapakita ni Solomon na may tamang panahon ang lahat ng bagay. No, sabi niya, ang lahat ng bagay ay may tamang panahon. Ngunit sa verse 21 to 23 ng chapter 3, binibigyan niya ng diin ang limitasyon ng tao sa pag-unawa sa hiwaga ng Diyos at ang kahalagahan ng pamumuhay ng may kasiyahan sa kaloob ng Diyos. Sa ating pag-uusapan ngayon, makikita natin ang tatlong katotohanan na dapat nating yakapin upang mamuhay ng may kabuluhan. Ano po? Makikita natin yung tatlong bagay na dapat nating yakapin upang mamuhay ng may kabuluhan. Una, number 1, kilalanin ang limitasyon ng iyong kaalaman. Recognize the limit of your human understanding. Kailangan natin ay kilalanin, aminin natin na ang ating kaalaman ay merong limitasyon. Ang sabi ng verse 21, sino ang nakakaalam kung ang espiritu ng tao ay umaakyat sa itaas at ang espiritu ng hayop ay bumababa? Who knows whether the spirit of man goes upward and the spirit of beasts goes down into the earth? Hindi sinasabi ni Solomon na walang buhay pagkatapos ng kamatayan. Hindi niya sinasabi. Ang kanyang point ay walang tao ang nakakaunawa ng lahat ng hiwaga ng Diyos sa pamamagitan lamang ng kanyang sariling karunungan. Anumang karunungan ng tao, hindi niya maintindihan ang hiwaga ng Diyos. Maraming tao ang nagtatanong na hindi masasagot ngayon. Maraming taong nagtatanong na hindi nila masasagot ngayon. Sa Hebrew, yung salitang roach, ang ibig sabihin niyan ay espiritu, hininga, buhay. Ipinapakita nito na ang buhay ay mula sa Diyos at siya lamang ang may ganap na kaalaman tungkol dito. Ang buhay natin ay mula sa Diyos at tanging ang Diyos lamang ang merong karunungan, ang higit na nakakaalam tungkol sa buhay na ito. Hindi lahat ng tanong ay sasagutin ng Diyos, ngunit lahat ng kanyang ginagawa ay mapagkakatiwalaan. Hindi lahat ng tanong ay sasagutin ng Diyos, ngunit lahat ng kanyang ginagawa ay mapagkakatiwalaan. We may know everything about tomorrow, but we know the God who holds tomorrow. Ang pananampalataya ay hindi nakabatay sa lahat ng nalalaman natin, kundi sa Diyos na ating kilala. Faith is built not on complete understanding, but on complete trust in God. Kaya nga, yung isang bata, nagtitiwala siya sa kanyang ama. Ang isang bata, nagtitiwala sa kanyang ama na kahit hindi niya alam ang buong direction ng kanilang biyahe, naniniwala siya na tama ang kanilang pupuntahan kapag kasama niya ang kanyang ama. Ganito rin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ang sabi ng Kawikaan, chapter 3, verse 5 to 6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding.
Huwag daw tayo magtiwala sa ating karunungan, kundi umasa tayo, magtiwala tayo sa Panginoon. Kapag hindi mo maintindihan ang sitwasyon mo sa buhay, huwag kang mawalan ng tiwala sa Diyos. Huwag kang mawalan ng tiwala sa Diyos. Kaya ngayong umaga, pinapaalalahanan tayo na dapat kilalanin natin ang ating limitasyon. Ang ating limitasyon, ang ating kaalaman ay merong limitasyon. Recognize the limit of human understanding. Kaya nga, merong tatlong katotohanan na dapat nating yakapin upang mamuhay ng may kabuluhan. Upang makapamuhay tayo ng may kabuluhan, kailangan kilalanin natin ang limitasyon ng ating kaalaman. Second, tanggapin ang bahaging ibinibigay ng Diyos sa iyo. Tanggapin, receive with joy the portion God has given to you. Ang sabi sa verse 22, kaya't aking nakita na walang higit na mabuti kaysa magalak ang tao sa kanyang gawa. So I perceive that there is nothing better than that a man should rejoice in his work. Ang salitang portion o bahagi, ito'y tumutukoy sa regalong ipinagkaloob ng Diyos sa bawat tao. Yung salitang portion o bahagi, ito'y tumutukoy sa gift na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi lahat ay magkakapare-pareho ang ating trabaho, ang ating talento, ang ating buhay, hindi magkakapare-pareho. Ngunit lahat ay may bahaging ipinagkaloob ang Diyos. Hindi tayo magkakapareho, pero may bahagi sa atin na ibinigay ang Diyos. Meron siyang kaloob na ibinigay sa atin. Sa Hebrew, yung salitang chilek, ang ibig sabihin niyan, bahagi, mana, ipinagkaloob ang Diyos. Ang Diyos, bagamat hindi tayo pare-pareho, meron siyang ibinagkaloob na bahagi sa atin. Meron tayong mana at meron siyang ipinagkaloob sa atin. At ito ay regalo na galing sa ating Panginoon. Ang tunay na kagalakan ay hindi nakikita sa dami ng meron ka. Ang tunay na kagalakan ay hindi natin makikita dahil sa marami ka, kundi sa kasiyahan na ibinibigay ng Diyos. Ang kagalakan ay hindi yan dahil sa marami ka ng lahat ng bagay, sapagkat ang tunay na kasiyahan, iyan ay ibinibigay ng Diyos. Contentment brings when gratitude becomes greater than comparison. Nagkakaroon tayo ng kakontentuhan sa buhay kapag marunong tayong laging magpasalamat at hindi tayo nagkukumpara. No? Ang contentment ay bunga ng pagtitiwala sa Diyos. Ang kakontentuhan ay bunga ng ating pagtitiwala sa Diyos. Contentment grows in a heart that recognize God's blessing. Kapag lagi nating kinikilala ang mga pagpapala ng Diyos, ang kakontentuhan natin ay umuunlad sa ating buhay. Umuunlad sa ating buhay. Merong dalawang magsasaka. Yung isa ay laging naiinggit. Yung isang magsasaka, lagi siya naiinggit. Samantalang yung isa naman ay laging nagpapasalamat sa maliit niyang bukid. Sa maliit niyang ani, lagi siya nagpapasalamat. Mas masaya ang marunong palaging magpasalamat. Masaya ang palaging marunong magpasalamat. Ang sabi ng Philippians chapter 4, natutunan kong masiyahan sa anumang kalagayan. I have learned in whether situation, I am to be content. Ano po? Marunong tayo dapat masiyahan. Kaya nga sinasabi sa atin, itigil ang paghahambing ng ating buhay sa iba. Huwag nating ikumpara ang ating buhay sa sinuman. Sa halip, magpasalamat tayo kung ano ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya nga pinapalalahanan tayo sa atin na mamuhay tayo ng may kabuluhan. Tanggapin ang bahaging ibinigay ng Diyos sa iyo. Kung iyan yung portion na binigay ng Diyos sa iyo, matuto tayong masiyahan at magkaroon ng kakontentuhan. Kasi merong tatlong katotohanan na dapat nating yakapin sa pamumuhay natin
upang ang ating buhay ay magkaroon ng kabuluhan. Ang ikatlo, mamuhay ng tapat ngayon sapagkat hindi mo alam ang bukas. Mamuhay ng tapat ngayon sapagkat hindi mo alam ang bukas. Live faithfully today because tomorrow belongs to God. Hindi mo alam ang bukas. Ang sabi ho ng Proverbs, ang sabi ho ng mga ngaral chapter 3 verse 22, sapagkat iyon ang kanyang bahagi. For that is his lot. Walang makapagsasabi kung ano ang mangyayari pagkatapos nating mawala. Walang makapagsasabi kung ano mangyayari pagkatapos nating mawala. Kaya ang dapat nating gawin ay maging tapat tayo sa buhay natin ngayon. Kung wala nakakaalam ang gawin natin sa buhay nating ito, maging matapat tayo. Mamuhay para sa Diyos habang may pagkakataon. Mamuhay para sa Diyos habang may pagkakataon. Yung salitang who shall bring him, nagpapakita ito na may limitasyon ang tao. Tanging Diyos lamang ang may kapangyarihan sa ating future. Ang bawat isa sa atin ay merong limitasyon. Only God ang walang limitasyon. At siya ang prepare ng ating magandang hinaharap ng ating future. Hindi natin hawak ang bukas. Kaya ibigay natin ang ating buhay sa Diyos ngayon. Kung hindi natin hawak ang ating buhay, dapat nating ibigay ang ating buhay natin ngayon sa Diyos. Kung hindi natin hawak ang future natin, ang mas mabuti na dapat nating gawin, ibigay natin ang ating buhay sa Panginoon. You cannot control tomorrow, but you can surrender today your life to God. Ang pinakamahusay na paghahanda sa hinaharap ay ang katapatan sa Diyos sa kasalukuyang ito. The best preparation for the future is become faithful in our present day. Parang pagsusulit, alam niyo po yung exam, hindi ka makakapag-review kapag tapos na ang exam. Dapat habang may oras pa, habang hindi pa time ng examination, naghahanda na tayo. Habang may oras pa, maghanda, mag-review upang pag dumating yung time ng examination, check na may masasagot tayo. Ang sabi ng Santiago chapter 4 verse 15, ang iyong buhay ay parang singaw lamang. Ang ating buhay ay parang singaw lamang. Sabi, for what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanish away. Ang buhay natin ay parang bula lamang. Mamaya nandyan, maya-maya nawawala. Kung may dapat ayusin ang Diyos ngayon, huwag na nating ipagpabukas. Pinapalalahanan tayo ng ating buhay, ipaglingkod natin ito sa Panginoon. Anumang kalalagayan natin, anumang sitwasyon natin, ipaglingkod natin ito sapagkat meron tayong limitasyon. Ang Diyos ang siyang nakakaalam at ang Diyos ang pwedeng tumulong sa atin. Kaya mamuhay ng tapat ngayon habang hindi mo pa alam ang bukas. Live faithfully today because tomorrow it belongs to God. Ang buhay ay puno ng mga tanong na maaari nating hindi agad masagot. Ngunit malinaw ang paalala ng Diyos, magtiwala sa Kanya. Masiyahan sa Kanyang mga kaloob sa atin, mamuhay ng tapat habang may pagkakataon. Hindi natin kontrol ang bukas, ngunit maaari nating ialay ang ating buhay sa Diyos ngayon. Kung tatanungin natin ang ating sarili, nagtitiwala ba tayo sa Diyos kahit hindi natin naunawaan ang lahat? Dapat magtiwala tayo, miski hindi natin naunawaan ang lahat. Dapat tayo magpasalamat sa Diyos sa mga pagpapala na ibinibigay niya sa atin. At ang buhay natin
ipaghanda natin, ipaglingkod natin upang pag humarap tayo sa Panginoon ay magagalak siya at patutuloyin tayo sa kanyang kaharian. Kaya po ngayong hapon, pinapalalahanan po tayo ng ating Panginoon. Nire-remind tayo ng ating Panginoong Diyos na dapat ay magtiwala tayo, mamuhay ng may kabuluhan habang may pagkakataon. Mamuhay tayo ng may katapatan sa Diyos. Ipagkatiwala natin ang ating buhay, anumang sitwasyon natin, upang makamit natin ang kakontentuhan at magkaroon tayo ng future sa ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. My soul, my
Sige po, tayo po ay dumulog sa ating Panginoon. Alam nyo, kapag tayo po ay namumuhay ng may kabuluhan sa lahat ng pagkakataon na binibigay habang tayo nabubuhay dito, tinitiyak ng Panginoon na tutulungan niya tayo at meron tayong magiging magandang future. Tayo po ay lumapit sa Panginoon sa pagkakataong ito. Aming Ama at aming Panginoon, patuloy kaming lumalapit po sa inyo, nagtitiwala sa inyong kabutihan. Tinatas namin sa iyo si Reverend Max Aguinaldo, Panginoon. Nagpipray po kami for his restoration, Panginoon. Tulungan mo po na yung mga nerves po niya ay mapanauli, manumbalik, Panginoon, ang lakas o Diyos ng aming kapatid na pastor na ito. Salamat sa buhay niya, Panginoon. Kayo po magpo-provide ng kanyang mga pangailangan, Panginoon. Si Marial Amian, Panginoon, patuloy din ang aming panalangin na bumuti ang kanyang kalalagayan, lumakas mula sa kanyang pagkaka-stroke, Panginoon. Salamat po sa inyo, Panginoon, ipagkakalob niyo po ang kalakasan, kagalingan kay Marial Amian, Panginoon. Si Baby David Catalando, nagpipray po kami para sa kanya, Panginoon, na Lord ay kayo magbibigay ng complete healing. Ina-apply po namin ngayong hapon para kay Baby David, Panginoon, ang iyong banal na dugo, Panginoon, para sa kalalagayan po niya, Panginoon. Si Efren Cruz, panalangin din namin na kayo ang siyang kumilos po sa kanya, Panginoon. Pagalingin mo po siya sa kanyang pagkakaroon ng mild stroke, Panginoon. Pagalingin mo po ang aming kapatid na si Efren, Panginoon. Si Eddie Padel, panalangin din namin sa kanyang prostate problem. Panginoon, alam namin na makapangyarihan po kayo. Pagalingin mo siya at gamitin niyo po yung mga tinitake niyang gamot, Panginoon, upang maghilom, gumaling ang kanyang prostate problem. Ang aming kapatid na Carol Cabe, Panginoon, panalangin namin kayo ang siyang magpapagaling sa kanyang breast cancer, Panginoon. Tutulungan mo ang kapatid po namin ito, Panginoon. Isusupply mo ang kanyang pangailangan. Sa ngayon ay nag-undergo siya ng radiation, Panginoon. Kapatid na Sheila Binuya, Panginoon. Tulungan mo po siya, Panginoon. Paggalingin mo siya sa kanyang breast cancer, Panginoon. Ang aming kapatid na Lani Baltasar, O Lord, ang aming kapitbahay sa Muñoz. Dalangin namin na pagagalingin mo rin siya sa kanyang breast cancer, Panginoon. I pray, Lord, in the mighty name of Jesus, ina-apply namin ang iyong banal na dugo kay Lani at ganun kay Richel Roa, Panginoon. Pagalingin mo po ang aming kapatid po na ito, Panginoon, sa kanyang karamdaman, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sa buhay ni Richel, Panginoon. Lord, si Joel Corpus, panalangin po namin sa kanyang glaucoma, sa kanyang katarata, Panginoon. Pagalingin mo po si Joel. Dumudulog po kami para sa kanya ngayong hapon, Panginoon. Lord, by the blood of Jesus, Panginoon, pagalingin niyo po, muling bumuti ang kanyang paningin, O Diyos. O Lord, salamat po sa inyo, Panginoon. Purihin ka si Jepot Bediones. Dalangin din namin ang kanyang problema sa mata, Panginoon. Nawa ay patuloy na gagaling ang kanyang karamdaman sa mata, Panginoon, para kay Jepot, Panginoon. Si Bong Reyes din, Panginoon. Nagpipray po kami ng kagalingan, Panginoon, kay Bong. Tulungan mo po siya ang kanyang sitwasyon, Panginoon. Nawa po ay gumawa kayo ng milagro kay Bong, Panginoon. Siya po ay nasa pila, Panginoon. Hipuin niyo po siya. Panginoon, pagagalingin mo po ang kanyang mga mata, Panginoon, ang kanyang karamdaman, O Lord. Si Jomar Santiago, nagpipray din po kami sa kanya, Panginoon. Lord, siya po ay nag-undergo ng chemotherapy, Panginoon. Palalakasin mo ang pangangatawan ni Jomar, dakilang Diyos. Kayo magpo-provide din ng pangailangan niya. Salamat po, Panginoon. Si Carosel Bedjones Garcia, nagpipray din po kami sa kanyang polyarthritis. Lord, tulungan mo po, Panginoon, at nagkaroon ng fracture, Panginoon, ng bewang po niya.
Nagpipray po kami para sa kanya. Pagalingin niyo po, Panginoon, ang kapatid po namin ito, Panginoon. Salamat po sa iyo. Si Jim Calvin, nagpipray po kami sa kay Jim Calvin Makawili, Panginoon. Meron siyang alveolar soft part sarcoma, Panginoon. Lord, ngayong hapon, dinggin mo po ang aming pagsusumamo para kay Jim Calvin, Panginoon. Paggalingin mo po siya sa kanyang karamdaman, Panginoon. Alam naming rare ito, ngunit sa inyo po ay walang imposible, Panginoon, para kay Jim Calvin, Panginoon. Salamat po sa inyo. Si Mr. Nilo Catalando rin, Panginoon, na manalangin po kami sa kanyang suliranin, sa kanyang heart. Merong bara ang kanyang puso, Panginoon. Tulungan mo po siya, Panginoon, sa kanyang pag-undergo ng angioplasty procedure, Panginoon. Tulungan mo po, Panginoon, na gamitin mo mga titingin, ang mga doktor na titingin sa kanya upang bumuti ang kalagayan ng aming kapatid na ito. Lord, si Benjamin Valencia, nananalangin din po kami para sa kanyang full restoration ng kanyang physical body, spiritual and emotional, Panginoon. Salamat po ng marami sa iyo, dakilang Diyos. Si Celia Padel, nagpipray po kami, Panginoon, sa pamagitan ng iyong banal na dugo. Pagagalingin mo po si Celia sa kanyang suliranin, sa kanyang heart, Panginoon. I pray, Lord, in the mighty name of Jesus. Meron siyang karamdaman sa puso, Panginoon. Gumawa kayo ng himala sa buhay niya. Si Cheryl Kapoa, Panginoon, ay meron siyang sipon at ubo. Tulungan mo po siya. By the blood of Jesus, Panginoon, ina-apply namin kay Cheryl ang kagalingan para sa kanyang karamdaman. Ganon din si Jenny May, Panginoon. Meman, kayo ang magbibigay ng kagalingan sa kanya. Kinakansila namin ang espiritang ubo at sipon at kalakasan ipagkakalob niyo po kay Jenny May. Salamat po sa inyo, Panginoon. Lord, si Emma Ringor, nagpipray po din kami sa kanyang hypertension, sa kanyang ubo, Panginoon. Pagagalingin mo po ang kapatid po namin ito. Lord, salamat si Gina Talusig. Nananalangin po kami para sa kanyang kagalingan, sa kanyang karamdaman, Panginoon. Meron siyang astigma. Asthma as well. Panginoon, pagalingin mo po ang aming kapatid na Gina ito, Panginoon. Ina-apply namin ang iyong banal na dugo para kay Gina, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Tulungan mo po siya. Tulungan mo po ang kapatid namin ito, Diyos. Si Potpot, tinataas din namin sa iyo sa hapong ito, Panginoon. Nagnanalangin po kami, dakilang Diyos, sa kanyang patuloy na development ng kanyang affective, cognitive, Panginoon, psychomotor domain ng kanyang buong katawan, Panginoon, para kay Potpot, Panginoon. Lord, si Ate Ofelia Valencia, bigyan mo siya ng karunungan, wisdom, being a leader of the church, Panginoon. Patnubayan mo po siya. Salamat po sa inyo. Purihin ang iyong pangalan. Lord, si Jenny Makawili, dinadalangin po namin ang kalusugan habang siya ay tumitingin sa kanyang anak, Panginoon. Iba yung lakas ang ipagkakalob niyo po sa kanya, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan. Lord, si Graciana Dewey Rebibes, Panginoon, Marquez. Panginoon, tulungan mo po ang kapatid namin ito na sa kanyang pag-undergo ng thyroid surgery, Panginoon, ay hindi humaapektuhan ang kanyang vocal cords, Panginoon. Lord, nagpipray po kami, Panginoon, na kayo ang siyang kikilos, Panginoon, kay Dewi, Lord. Salamat po sa inyo, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan, Lord. Si Pastor Advento, nananalangin po kami sa kanyang high fever. Panginoon, pagagalingin mo po siya na yung readiness ay bumaba, Panginoon, ang kanyang extremities, Panginoon. I pray for Pastor Adviento, Panginoon. Salamat po sa inyo, biyayaan mong kapatid namin ito. Si Christy, nananalangin po kami na mawala na rin yung sakit niya ng pagkahilo niya.
tulungan mo ang kapatid naming ito, Panginoon, ang kapatid na Christy, nawa ay maging normalize ang kanyang paningin, O Diyos. Ang kanyang vertigo, Panginoon, ay bumuti, O Diyos. Salamat. Nagpapasalamat din kami kay kapatid na Betty Gallego, Panginoon, sa pagbibigay mo ng pagkakataon upang makauwi siya sa kanyang tahanan. Nanalangin kami ng kalakasan at provision financially para sa kanya, Panginoon. Salamat ng marami sa inyo. Protektahan nyo rin po ang aming mga staff sa Intermarine Express Line at sa MCB. Panginoon, salamat po sa inyo. Patuloy kami nagpipray ng maraming kliyente sa kanila na mapaglilingkuran po nila, Panginoon. Ganon din yung kanilang mga, Lord, yung kanilang mga payables, Panginoon. Tulungan mo na ma-send sa kanila yung yung kanila pong mga shipment, Lord, mula doon sa sender, Panginoon, makakarating sa mga receiver, Panginoon. Salamat po ang bawat staff. Ingatan nyo po, lalo na po yung nasa fields, Panginoon. Salamat, O Diyos. Purihin ang iyong pangalan. Nagtitiwala po kami na kayo ang kikilos. Maging sa aming bansa, patuloy ang aming panalangin po sa inyo. Patnubayan nyo po ang aming Pangulo, ang kanyang kabinete, ang upper house, lower house. Bless nyo po sila, Panginoon, aming mga city mayors, ang aming governors, ang mga barangay official, pagpapalain nyo po, Panginoon. Salamat po. Salamat ng marami, O Diyos. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling kay Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Thank you so much for listening in this live broadcast. We are many in the house today, and thank you, Lord, for this opportunity to be with you online. The scriptures encourage us in James chapter 5, verses 14 to 15. Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them, and the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. When we pray for healing, we come with hope. Not because we can control the outcome, but because we know the one holds our lives in his hands. Whether God brings immediate healing through medical care, or gives his strength to endure, he remains faithful and present with his people. Today, if you are facing sickness, do not lose heart. Bring your needs to Jesus. Trust him, seek him, and rest in his promises. His grace is sufficient. His love never fails. And remember, nothing is impossible with God. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at pakikisa sa Global Conquest Prayer Ministry. Hinihikayat namin kayo magbahagi ng ating mga live broadcast at mensahe upang mas marami pang buhay ang maabot at mapalapit sa Panginoong Diyos. Salamat po sa mga kapatid namin na tumangkilik ngayong hapon. Si kapatid na Celia Padel, salamat po. Ate Pelang Tope Reyes, Eleanor Aguada Corpus, Nilda Kirante, Christy Lumawag Dandan, si Rosie Canapi, si kapatid na Aida Padel Lumenario, Ate Siding Catalando, kapatid na Lilia Ikban Colomna, Kirut Mansya, Ana Hilado de Leon, Reverend Atanasio Ilak Jr., Jeremiah Acabado, Dea Padel Samson, Elvira Leison, Luz Padel Nalaunan, Milagros Chongson, Hailin Elsie Raloco, happy birthday Elsie, thanks for watching. Geraldine Dumayas, Eli Dayaon, Elvira Gutierrez Bejones, Ivy Jane Domingo at Cheryl Capua. Ikwento nyo po sa iba sa ating programa tuwing Huwebes. I-forward nyo din po sa inyong mga kakilala at kaibigan. At sana po ipanoorin din ninyo ang ating YouTube, Global Conquest Prayer Ministry Episode 31. Mamayang 5 p.m. po, naka-download na po yan sa YouTube. At mga naunang episodes po, pwede din ninyo pong panoorin. Mga kapatid, this is an online prayer and healing ministry. If you have sick relatives, kindly write their names in the comment section
so we can include them in our prayers. Prayer intercession is not only done every Thursday afternoon, but every day, 24/7, all prayer requests are lifted to God with faith unceasingly. We are standing with you in faith for healing, comfort, and strength. If we could not mention their names today, we will do our best to include their names in the next presentation. Pakiusap din po namin na tawagan or message niyo po kami kung magaling ng ating ipinapanalangin. Magpatuto tayo sa kabutihan ng Diyos. We also welcome those who would like to share their testimonies online. Please contact us at our messenger group chat. Welcome din po yung mga gustong umawit at magbigay ng kanilang talento either as a choir, solo or family singing, preferably hymns of praise and worship. Tayo po ay manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyong walang hanggang pag-ibig, kabutihan at katapatan. Buong puso kaming lumalapit sa inyo upang magpasalamat dahil hindi nyo kami pinabayaan sa panahon ng aming pagsubok. Kayo ang aming kanlungan, manggagamot at tagapagligtas. Tulungan ninyo kaming manatiling mapagpakumbaba at laging magtiwala sa inyo, hindi lamang sa panahon ng kaginhawaan, kundi maging sa gitna ng mga pagsubok. Gawin ninyo kaming instrumento ng pag-asa at pagmamahal sa iba upang may bahagi namin ang inyong kabutihan at katapatan. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. And finally, God is our healer, our refuge, and our strength. In every pain, His grace is enough. In every healing, His name is glorified. Let us trust Him completely. A blessing of faith, hope, and love until we meet again on Tuesday, July 9, 2026. Thursday, July 9, 2026. Only Jesus can save. To God be all the glory. Panoorin nyo din po yung aming closing hymn. Bye! What a friends we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless faith we bear. Oh, because we do not carry everything to God is prayer. Every trials and temptations, is there troubles anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Then we find the friends so faithful, who will all our sorrows share. Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer.